Kaugnay sa matipid na pagsagot ni Alice Go sa Senate investigation kahapon, kausapin natin ang kanyang abogado si Attorney Stephen David. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Okay, good morning. No? Good morning, Sir Rafi. Good morning. Opo, magandang umaga po. Pakipaliwanag po sa amin, saan ba itong nagagaling itong natatanggap na death threat daw ni Alice Go na lagi niya nababanggit doon po sa Senate hearing? Well, actually, sabi niya death threat before pa siya umalis at during pa nung punta, talagang pino-confide niya na sa akin yan. Kaya lang hindi ko nga pwedeng mag-pulse noon yan kasi may lawyer currently system. Pero since siya naman ang nagbulat-lat niya, sinasabi niya talaga yan talaga ang main concern. Bakit for so long a time, hindi siya maka-surrender? Pinatakot siya sa safety. Ito rin po ang dahilan kaya siya umalis, itong death threat na ito? Yung tanong Senator Bong Revilla, very revealing eh. Ang tanong sa kanya, ikaw ba kaso itinakas? Kasi hindi rin natin alam yan. Although ako, alam ko as her lawyer, pero I cannot divulge that because of the privilege. No? Pero ang maganda kasi talaga dyan, kung gusto malaman ng sensyon, dapat kasi pinagbigyan yung kahihingan niya, nabigyan siya ng session. Opo. Kasi kung bigyan siya ng gano'n, siyempre hindi na siya masyadong mga ba na ibulgar niya yung mga alam niya tungkol sa ganyan mga buhay niya. So ang sinasabi po nyo, masasatisfy yung maraming katanungan ng mga senador kung pumayag sila sa executive session dahil yung katanungan kung itinakas nga ba siya o pinoprotektahan siya or pinagbabantaan siya ng mga taong nasa paligid niya, masasagot sa executive session? Yeah, certain. Sir Happy, kasi nga, unang-una, safety is first. Number two, yung right against self-incrimination. So, paano ngayon yun? Imagine mo, pinailan mo ng kaso yung tao, tapos gusto mo magsalita siya laban sa sarili niya. Meron bang ganong klaseng tao na pagkatapos mong gawing resource person, nakakuha ka ng informasyon, pinailan mo ng kaso, ngayon gusto mo naman, paklinin mo naman siya. Ano naman ang kwento ng abogado kung papayagan mo siya ng ganyan na violation ng kanyang right against self-incrimination. Kasi wala nang hearing yan, wala na inamin mo na eh. Ako naman yan under the Constitution. Kaya kung gusto talaga nila malaman yung totoo at malaman yung kwento, dapat noon pa kay sila pa lang, at saka kay ALG, kay Alice Group, dapat inalaw na nila yung pakiusap ko namin na bigyan siya ng executive session. So paano yung mga susunod na pagdinig kung ganoon pa rin yung magiging linya nitong si Alice Go? Hihingi pa rin po ba kayo at pagpapatuloy na hihingi ng executive session? At kumusta po yung negosasyon para gawin po ito? Wala man negosasyon. Kabila naman nag-manifest kami. So, well, kung hindi siyempre nila ibibigay sa executive session ng investigation, yung inquiry pala, yung investigation, expect mo, magsalita ako laban sa sarili ko. Wala namang ganung tao na magsasalita ng meeting laban sa kanyang sarili or sarili. Kasi kung pabor yun, hindi rin naman paniniwalaan yun. Kung hindi naman pabor sa kanya, makakapahamak sa kanya. Ano pong reaksyon nyo bilang abogado na tila talagang napipikon na yung mga senador sa inyong kliyente? Ang sinasabi nila, medyo malabo yung kanyang mga sagot, very evasive yung kanyang mga sagot, at kahit yung pag-cite niya ng right against self-incrimination, medyo malabo daw. Ano pong reaksyon nyo po roon? Well, una-una, kasi sa hearing kasi, sa korte, malayo eh. Sa hearing kasi, pag may nagsalita yung witness at hindi ka naniniwala, hindi mo naman kasi sasabihin na nagsisinungaling ka. Hindi mo naman sasabihin na hindi totoo yan kasi hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka. Hindi totoo yun. Huwag ganon. Kasi sa korte, ang gagawin mo, okay, kung ganyan na sinasabi mo, ako naman, magpipresenta ako ng ebidensya ko, katunayan ko, katibayan ko, na ikaw, hindi totoo yung sinasabi mo kasi ito yung katotohanan dito sa kabilang panig. Dapat kasi, dahil meron tayong due process, meron tayong rule of law, dapat kung hindi ka naniniwala sa resource person mo, una, magpresenta ka ng ebidensya mo na para ikaw naman paniwalaan at hindi siya. Number two, ang resource person kasi sa Senate investigation, whether totoo yung sinasabi niya o hindi naman talaga yan ang first and foremost consideration. Ang consideration talaga dyan, yung makakuha ka ng data, makakuha ka ng fact situation para gumawa ka ng batas. Kagaya niya, sinasabi niya doon sa dagat,
Hindi nila pinaniniwalaan yan. Whether totoo yun o hindi para sa kanila. Kung ako yung senador, magbabalakas ako ng batas, paano mapipigilan yung pagtawid dagat ng mga pugante. Isang mabilis lamang po, attorney. Paano po yung kinonfront siya nung ebidensya ng fingerprint na pareho yung fingerprint ng Go Huaping at itong Alice Go? Ito po, kinonfront niya ng mismong ebidensyang ito. Oo, pero yan kasi, photocopy yan. Pangalawa, screenshot yan. Paano masasabi original yun? Kasi sa ating court process, kailangan talaga ma-validate po yung authenticity at saka genuineness, validity ng mga ganyan dokumento. Okay. Kagaya niyan, sa mismo, nagtataka, bakit meron siyang firma doon? Hindi naman niya pinirmahan yun. O yun ang Okay. question doon. Kasi meron tayong tinatawag ng electronic signatures, electronic fingerprinting. Alam mo, modern na tayo ngayon eh. Pwede mong ilagay ang firma mo kahit hindi ka pumirma. So, yan ang mga bagay-bagay na kailangan natin i-consider din pagka nasa court hearing tayo. Kaya Ayun na nga, siguro konteksto lang, talagang magkaiba yung court hearing at yung mga public hearing na katulad nitong ginagawa sa Senado. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay, boss. Thank you. Si Attorney Stephen David.